Mr. President Marcos, you will never be loved. Magandang araw din sa mga naka-live, mga taga Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko sa gulo na nakutagaw kag Bisaya aron gatong mga makadungog makasabot po itong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-una sa tanan, magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kawamahan. Naglakot lang ko sa inyo ha, kay kada makita na ko ang naw sa kawaman, bit-bit ninyo, kahilakon ko. Mugara po mo. Gusto mo ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibok kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRD. Kabaw mo, tinuod lang, sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag yung po kasabot sa kong gibati, it has been a roller coaster of emotions for me, tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Siguro, gamiton ko ni nga nahimo kong Vice Mayor morning sa termino nako karon morning last na nako nga araw ng Davao sa termino nako karon wa ko makibaw unsa bagay kinaog ang kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi na to mga tugtugay dire o niya kadang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang kikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC murag wala lang ing ato na lang nga murag walay nahimo
ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Gibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausapan aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mapulilyaso ang ilang mga tula sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot uroy ang putang ina. Kung kita'y nagtapang sa iya, makalingkod sa diya karon sa ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di kita matingala. Kaya kung ang sapo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sapo sa tuwa, mutaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga ano ingana na sila. Sige lang. Ibaw mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Kung ibaw mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita labi nitong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita kipatako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang dabawenyo gusto kamatuoran. Ang dabawenyo garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtamang yun karon, gitamak-tamakan yun ta.
Kaya wala lagi mo, wala na gyud ko po dire, wala na. Di kung dili tungod sa inyo mo nang pasalamat na lang gyud ko. Ako usar ako ka tawo, anak ko sa ko amahan. Pero dili ko gaingon ani mga istorya ni wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko dabawin niyo kundili kay tungod Pilipino ko nga nituo og usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapriso. Dili na lang ko mo-mention kay personal, pero ingnon na lang po nako, diri usbo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalupong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, butang ina ka. Ayaw, pagingunan na. Ayaw ko kayon. Dili taana. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagday na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kibaw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag na nako ninyo, mga dabawin nyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko busy mo ng mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ko, in behalf of our family, ako igsoon, ako mga igsoon, tulon ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hanto diri na lang gyud may, to diri na lang may, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Gipakita sa mga salamat kayo. Pero samtang niya pata diri, di gyud ta maundang ug di gyud ta mapildi, basta nagkahiusa lang ta mga dapawenyo. Mabuhay ang Davao City!